Isa pong muling mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay narito na uli sa ating garden. Makalipas po ng 2 linggo. Kaya bago po ang lahat, tayo po ay bumabati sa amin pong ina. Kami pong 10 mga magkakapatid. Happy Mother's Inay sa inyo pong ginawa sa amin 10 magkakapatid, wala pong katumbas. Kayo po ay nag-iisa sa aming buhay. At sa lahat ng mga magulang, mga ina, Happy Mother's Day po. At sa mga taong hindi man sila naging tunay na ina, pero sila ay gumanap bilang isang ina. May mga tao po na hindi pinagkalooban talaga ng anak. Isa na po dyan ang aming kapatid. Pero ganun pa man, siya po ay nagkaroon ng isang itinuturing na anak. Kaya sa lahat po ng magulang, mga ina, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat nating mga kaibigan, mga kakilala, Happy Mother's Day po. At sa araw pong ito, aking ipakikita makalipas ang 2 linggo sa atin pong ginawang paglilinis at pagsisimulang pagtatanim. Bagamat ngayon ay maganda po ang klima dito, kaya kita nyo naman ang suot natin. Medyo parang sabi lang dito ay pang primavera o napakasarap ng panahon dito. Napakasarap ng pakiramdam habang ang klima natin sa ngayon, ang pinakamababa ay umaabot lang po ng 10 to 14 degrees. At umaabot naman po ng 24 to 25 ang pinakamataas. Ngayon ipakikita ko po sa inyo, yun po ang aking itaninim na zucchini last week. Ito pong ginawa kong ito, na makikita nyo na nilagay natin po ng masitera, yung binutas natin itong puno na to. Ito po yung ating paraang ginagawa. Ito po tatanggalin natin dahil hindi na po niya ito kayang sirain ng mga maninira dito na yung mga lumaka o mga suso. Ito po ang ginagawa natin. Ito po yung binubutas natin para po malagyan natin ng sangga o harang para hindi mapasok. At nilagyan natin dito ng asin, kunti lang naman po yung nilalagay natin. May mga nagtatanong, ay baka naman sabi lang ay masira yung lupa. Hindi po, kunti lang naman ang ating ilalagay. O napakaganda kung ilalagay natin yan sa harang mismo ng ating bakod. Kaya makikita po natin na may mga harang tayong ginagawa. Pero ganoon pa man, ginawa ko lang po yung konti na yun para po sa ating demonstration. Ayan, tatanggalin na po natin ang ating mga inilagay na harang dito sa ating zucchini. At ito po, makalipas uli ng 1 linggo, makikita natin na napakaganda na. Dahil napakabilis na po nitong lumago kapag ganito na ang hitsura. Ito lang po yung ating itaninim na 4 na zucchini dahil ito ay napakadaming mamunga. Ayan. Makikita po nyo. Ayan. At dito po tayo ay nagtanim din ng ito pong kalabasa. Nag-uumpisa na po sumibol ang ating tinanim na kalabasa. Dahil ito pong zucchini, kaya dito natin itinanim, mabilis po siyang bumunga at medyo mabilis siyang tumaas kung ikukumpara sa kalabasa na gumagapang siya. Kaya dito natin inilagay sa parting ito. Ito po ang lugar na ito, itong tagiliran. Dahil lahat po dito mga space ay nagagamit. Ito po makikita nyo ng ating itinanim na kamote, nag-uumpisa na ring sumuloy. Ito po ay ating itinanim lang sa bahay by December or January. Yun pong pagpapatubo natin ng kamote. Ayan, napakaganda na po nito. Kitang-kita na po natin ang ebidensya. Itong ating kamoting ito, sumusuloy na. Ito po isang haba na to. Kaya ito pong ating garden, sabi lang hindi na po ganun kahirap ngayon ang magtrabaho dahil ang pinakamahirap dito lang ay yung magbungkal. Pero pagkatapos nun ay napakadali na, napakaalwa na. Lagi na lang nating bibisitahin ito. At ito pong ating
strawberry. Nalimutan ko po nung isang araw yung ang tawag dito sa atin nga pala ay dito po ay paragola. Kaya sabi ko ano nga ba, palibasa tayo tumatanda na, nalilimutan natin kung minsan yung ginagamit nating ibang mga salita sa ganitong mga halaman. Ito po ang ating strawberry, ang gaganda na. 2 linggo pa lang natin itong inaalagaan at yan, nag-uumpisa na po siya. Makikita nyo po oh, nag-uumpisa na siyang bumunga, bumulaklak. Yung iba hindi pa lang po sabay-sabay. Ayan. At ipakikita ko po sa inyo yung ating inihandang tinaniman. Tinaniman na natin ito ng kangkong. Inihintay lang natin. Ito po ay mga 5 to 7 days. Makikita na natin yung ating itinanim na kangkong. Ito po yung ating inihanda. Ang parting ito para lang sa kangkong. Ito po yung ating inayos, talagang pinantay natin. Makikita nyo po oh. At sa katabi po niyan mismo yung sinasabi kong gabi. Bakit po ba lagi ako nagtatanim ng gabi? Ito po isa kong paborito na gulay sa atin sa Pilipinas. Dahil nung po kaming nasa probinsya, ang kinakain lang namin gabi ay yung mga talbos nito. Dahil yun po ang napakasarap. Dahil sa probinsya, sa amin sa Kambuga, yung pong aming sapa doon, kapag tag-ulan at umaagos na ang sapa, ay talagang ang gabi napakarami. Kaya kinukuha ko lang po doon ay mga talbos at talaga po namang napakasarap. Paborito natin yan, yung ginataang gabi. Kaya dito naman po sa Italia, kung saan tayo naroon, napakaselan po ng gabi pagdating dito dahil kapag dumating na yung taglamig, hindi po sila nakakarating sa pagtatanim na muli kung ating iiwan lang siya dito sa ating taniman. Ang ginagawa po natin, ito po yung ating itinatanim sa masitera at dinadala po natin sa bahay kung saan may parting medyo naiinitan siya. Pero palibasa po sa klima at malamig, lagi siyempre pong malamig pag taglamig, hindi po lahat yan nakakasurvive bago sa pagtatanim. Ganun pa man, mayroon din pong mga natitira. Kaya kinakailangan mas marami yung ating itatanim para po sa susunod na pagtatanim. Eto po, dito po natin itatanim. Marami po tayong hindi nasabi, nabanggit na ibang mga itatanim. Isa pong parting ito, dito po natin itatanim yung atin pong ano bang tawag dito, hindi po natin agad maalala itong ating madulas na ito na pantanim. Nakapagtanim na po tayo ng yun pong bagyo beans, 2 hanay. Ayan, palibasa po tumatanda na tayo. Yun pong saluyot. Yan, dito ko po lang na pag-aralan at napakasustansya ng saluyot. Ito po yung sinasama natin pangkaraniwan sa bulanglang. Kaya yung pong lalo sa mga Batanggasin, isa po akong Batanggenyo, pero lumaki ako sa Quezon. Ito pong saluyot ay talagang napakasustansya at napakasarap na gulay. Dito po yung ating bagyo beans. Nakapagtanim na rin tayo dito ng sitaw. At sa parte pong ito, yung pong sitaw na gumagapang, hindi, 2 pong klase ang sitaw. Yung pong mababa at saka yung mahahaba, yung pong gumagapang. Sa parte pong ito natin itatanim naman, yun pong ating patola. Dahil ang sitaw ay hindi po yan mahaba ang buhay, maiksi lang po yan. Ang patola naman po ay mahaba ang buhay, kaya pag gumagapang na ang sitaw, ang patola naman po ang kasunod. Kapag sila ay ang sitaw ay ating naputihan na, utay-utay na siyang mawawala, ang patola naman po ang kasunod. Yan po ang paraan dito para ang ating lupa ay sabi lang ay hindi nasasayang dun sa 4 na buwan nating pagtatanim. And ito po halos ayos na po itong ating parte na tataniman ng ampalaya. At dito naman po sa kabilang parte ay nataniman na natin dahil hindi po natin magagawang taniman ng sabay-sabay. Ayan, lahat po yan may mga pataba. Lahat po yan
ating nataniman na. At lahat yan, nalagyan na natin ng ito pong mga sinasabi nating pakabagan. Lahat yan ay sabi lang ay ating maingat at matiyagang inilalagay. Habang tayo ay sabi lang ay nagpapahinga. Sabi lang ano bang pahinga yan? At may ginagawa. Tayo po ay ganyang mga lumaki sa probinsya. Habang nakaungkot, sabi lang ay may kinukutingting. Nakapagtanim na rin po tayo ng ating okra. Dahil karamihan po ang okra, marami pong nagre-request sa atin ng okra kaya medyo marami rin po ang ating itanim na okra at maghihintay lang po tayo ng 1 linggo. Makikita nyo na ang ating susunod na video dito sa ating garden. At dito naman po natin itinanim yung ating upo. 3 puno lang po yan, ay napakadami na. At dito naman po sa parting ito, nakapagtanim na tayo kahapon ng yun pong insalata, kung tawagin dito sa atin ay lettuce. Marami pong klase ito, pero ito lang po sa dalawa lang pong klase ang ating itinanim, at ito yung ating paborito na ang tawag dito ay latuga. Yan, ito po yung ating tinaniman, at mabilis lang po nating pakinabangan ang mga insalata, kaya ito binigyan natin ng space para po sa ating ibang itatanim. Ito po ay ating binili na ready to plant na, sabi lang, para mabilis na siyang lumaki. Dahil kung tayo magpupunla ay di medyo matagal. Ganun pa man yung ating ipinunla, yun ang ating isusunod ditong itatanim. At yung pong ating kamatis, makalipas po ng 1 linggo, eto na po maganda na po yung ating kamatis. Kaya nakakatuwa na pong tingnan kapag ang ating mga itinanim ay maganda ng tingnan, malulusog. At yan po yung talong, ito po yung sili, at napakasarap pong pumunta dito sa ating garden kapag lalo't ganito ang umaga. Napakasarap po ng pakiramdam. Kaya sa atin po sa Pilipinas, marami po tayong magagawa, at maging dito sa ating mga kababayan na mga Pilipino na may hilig pero sinasabi na wala pong space sa kanilang bahay. Meron po tayong magagawang paraan kung gusto natin. Lalo na po yung mga terrace sa ating bahay. Pwede po tayong bumili ng mga masitera o anumang bagay na pwede nating taniman, na pwede pong bote. Napakadali pong magtanim, napakabilis po niyang lumago. Lalo na po ko yung sinasabi na green thumb, sabi lang na sinasabi. Ako po ay isa sa naniniwala po tayo doon na may mga tao po na kapag nagtanim, imbis na gumanda, bakit nga ba pumapangit at hindi po gumaganda? Tayo po ay isa po sa pinagpala na sa pagtatanim. At ito po yung ating ay pinunla na siya na po nating isusunod sa atin po insalata kapag ito po ay atin ng inumpisahang anihin. Ito po, meron nga po pala akong isang itatanim, at ito po ay talagang isang napakahalagang sa ating bahay sa probinsya. Siguro po ito'y kilala ng sino man sa atin. Yung ibang aking mga katabi dito nagtatanong, ano ba yan? Ipaliwanag man natin. Alam nyo ang ginagawa ko dito, pumuputo lang ako ng konting dahon at ipinalalanghap ko sa kanila. Ang sarap ng amoy nito. Ito po yung tawag po sa amin sa Batangas, ito'y salay. Sa iba naman po ay tanlad. Ito po ay ginagamit namin pangkaraniwan kapag po tayo ay nagluluto ng tinola. Yan po sa amin sa Mulanay ang isa po sa paborito kong ulam, lalong lalo na po kapag ang nagluto ay ang aming ina. Kaya inay, maraming salamat, at ganun pa man tayo ay malayo sa isa't isa, nadyan po lang ating Panginoon na siyang gumagabay sa atin.